kayo is para parangalan po natin siya. Come on, lift up your voice sa ating Panginoon. Magsambit po tayo ng papuri. Lord, salamat po, dinadakila ka namin. You are faithful, O God, sa mga buhay namin, Lord. Salamat po, Lord, sa pinagkaloob niyo po sa amin ngayong araw na ito, Lord, na kami po'y nagtipon-tipon sa iyong bulwagan. Dalangin namin, Panginoon, ang patuloy pong pag-encounter namin sa iyo, ang pagkatagpo po namin mga puso sa puso mo. Salamat, Panginoon, na may kalakasan po kami nakarating dito, Lord, na kami po'y nagbibigay ng kapurihan sa inyo. Lord, hayaan nyo nga po dumaloy ang banal na espiritu sa aming mga puso. Ma-reveal po ang inyong message sa amin, Lord. Magamit po namin sa aming mga personal na buhay. Lord, salamat po. Kayo po mag-rule out sa aming pag-uusapan sa umagang ito. Na maging matabang lupa po ang mga puso namin, Panginoon. Matanggap po ang revelation mo sa aming mga buhay. Maraming salamat po. Ito po ang aming samot dalangin. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Good morning po, New Gen Church. Magandang umaga. Maganda ba yung umaga nyo? O patingin nga po nung smile kung maganda. Ay, oo nga, ang ganda. Okay. Magandang umaga po. Nagagalak po ba kayo na nandito po tayo ngayon? Ayan, kasi ako po very excited po. Alam niyo po, first time ko pong tumayo dito. Kaya po talagang pinagandaan ko. Pusturang-pustura po ako ngayon. Hindi ako naka-short ngayon. Sa mga nakakikilala sa akin, hindi ako mahilig mag-pants. So, para kay Lord, magpa-pants ako today. Ayan, so, this morning po, very interesting po ang ating pag-uusapan. Ay, by the way po, pasensya na, hindi po si Pastor Lawrence ang kaharap nyo ngayon. Medyo hawig ko lang. Siguro, mga 3 ligo lang ang lamang ni Pastor sa akin. Kaya minsan pag nakita ko si Pastor, para lang ako nananalamin eh. Ay, gana. Huwag niyo po akong isumbong, ha? So anyway, ang topic po natin this morning is about finding light in the darkness. Ayan, kung makikita nyo po, tunnel, Sa dulo po niyan, makikita nyo ako. Ayan, si Jesus pala. Amen. So, finding the light in the darkness. So, i-define po na muna natin kung ano po yung difference ng light and darkness. So, sa ating definition, ang sabi po dito, light, magbasa po tayo ha. Samahan niyo po ako ha. Light is having a considerable or sufficient amount of natural light, not dark. The natural agent that stimulates sight and make things visible. And yung pong sa dark naman, it is the absence of light in place. So, simplihan na lang po natin sa mga bahay natin. Pag sinindihan nyo yung mga ilaw sa bahay, di ba po makikita nyo lahat? Yung kusina, makikita nyo yung kwarto, makikita nyo yung sala. Pero pag tinurn off nyo po yung ilaw, ano po makikita natin? Wala. Magiging madilim. Sa next slide po natin, ang sabi naman po, meron din po tayong Bible definition ng light. Magbasa po tayo ulit, graded recitation po ito ha. Sabi po, Bible definition of light is the first of Creator's work manifesting the divine operation in a world that is darkness and chaos without it. While light is not itself divine, it is often used metaphorically for life, salvation, the commandments, and the divine presence of God. Alam niyo po, nagbabasa po ba tayo ng Bible? Ayan, umamin na po yung mga hindi. Ayan, walang aamin. Okay, so kung mababasa po natin sa Genesis chapter 1 to 3, makikita po natin doon na after pong ginawa ni God yung heaven and earth, ay ginawa niya yung light. So isa sa mga naunang ginawa ng Panginoon. Bakit kaya Kasi parang hirap po mabuhay kapag madilim, hindi po ba? Try nyo po, pikit nyo yung mata nyo tapos maglakad kayo. Sino kayang hindi matutumbar, matitisod? For sure, lahat po tayo, So, next po, meron din po tayong tinatawag na light symbolizes. Sa Bible po, ang light daw po is a symbol of, ano po yung symbol niya? Holiness, knowledge. Ayan, may +1 po kayo sa akin. Oo, nagpa-participate po ng ating mga audience. Okay, sa 1 John 1, chapter 1, verse 5 to 7, ang sabi niya po dito, "This is the message we have heard from Him and declared to you. God is light. In Him there is no darkness at all. If we claim to have fellowship with Him and yet walk in the darkness, we lie and do not live out the truth. But if we have walked in the light, as He is in the light, we have fellowship with one another. And the blood of Jesus, His Son, purifies us from all the sin." Ang sabi po dito,
Kay God daw there is no darkness. Because God is light. Ano po? Naniniwala po ba tayo na kapag po merong presensya ang Diyos sa buhay natin, para po nagliliwanag ang ating buhay? Amen po. Hindi lang po yung buhay, pati yung muka. Nagliliwanag din. Tignan niyo yung katabi niyo. Anong itsura niya? Baka nagdidilim. Nagdidilim po ba? Ayan, o nagliliwanag dahil kay Jesus. Sabi niya po, lahat po tayo, kapag po tayo ay nasa Panginoon, ito po'y nagmimistulang very, very light ambience. Okay po? So, ang sabi po sa atin, what does it mean to live in darkness? So kung alam natin kung ano yung pakiramdam ng mamuhay sa liwanag kasama si God, ano naman po kaya yung pakiramdam kapag po tayo nanahan sa dilim? So imagine mo, 24/7 brownout. No? 27, kinakapa mo kung saan yung baso mo para uminom ka lang. Kakapain mo saan yung toothpaste pag mag-toothbrush ka. Alam niyo po, hindi po tayo nagiging productive pag po nasa dilim tayo, hindi po ba? Ang dilim nangyayari lang pag tulog tayo kasi talagang kailangan natin magpahinga, hindi tayo kikilos. Pero kailangan natin ng liwanag. Pero ano naman po ang pakiwari dito sa ating konteksto kung tayo po'y nananahan sa kadiliman? Number 1 po, sabi niya, living in a place of ignorance o yung kamangmangan. Hindi po ba kapag may mga problem tayo na hindi natin alam solusyonan, parang iniisip mo, Lord, paano ko to solusyonan? Okay, paano ba to? Paano ba to masosolve? Hindi mo alam kung anong solusyon. O kaya halimbawa sa pag-aaral natin, hindi mo inaral yung math subject mo, hindi mo alam paano mo sasagutin, para kang nangangapa sa dilim. Wala kang sagot kasi wala kang alam doon sa pinag-aralan. Ganon din po sa buhay. Kung hindi po tayo natututo sa buhay, wala po tayong solusyon. Kaya yung mga experience po natin is the number 1 good teacher. Tama po ba? Yung mga karanasan po natin nagtuturo sa atin. Amen po? Ayan, kasi hindi kayo kumikibo parang seryoso nyo naman. Okay, number 2 po is living in a place of deception. Sino po ang master of deception? Si Satan. Ang kalaban, sabi nga po, no? Kasi ang dami po niyang i-offer sa inyo. Mga makabundong bagay na papaisip niya sa inyo, that is good for you. Pero alam niyo naman po ang kalaban pag nagsabi sugar-coated lang. Akala niyo tamis-tamis, akala niyo sarap-sarap. Pagkagat niyo pala, bulok pala ang nasa loob. Ganun po ang deception. So number 1 po, no, maging alert tayo sa deception kasi marami na po ngayon mapanlin lang. Hindi lang po kalaban. Okay, number 3, wickedness. Ano po yung pakiwari natin sa wickedness? Kasamaan daw po. Kasamaan, ano kaya example nito? Sige, sabihin na lang natin, cheating. Ayan, mapasa school or relationship, pag parang napakasama, di ba po? Pag may nababalitaan kayo mga marites dito, pag may naririnig kayo mga chismis, ay nag-break sila kasi may third party, inis na inis kayo. Ang sama-sama niya. Di ba? Okay, yung may nang-utang sa'yo, hindi nagbayad, inis na inis ka, napakasama niya. So yun po yung mga example natin, mga wickedness, yung mga hindi dapat natin tularan at gawin. Number 4, corruption. Mga young people, hindi lang po sa gobyerno ang may corrupt. Pati minsan kayo rin, tayo rin, no? Yung mga paipit-ipit na 20 pesos na sukli. Hindi na ibabalik kay nanay. Kunwari pa kayo. Nagmahal na yung nagmahal na yung binili ko Pero kinupit na pala. So yung mga simple na ganito, corruption is always of evil ito, no? Number 5, all kinds of evil work. Yan. Number 6 is hopelessness. Church, nakaramdam na po ba kayo nito? Seriously. Alam ko mga Kristiyano tayo, alam natin may faith tayo, pero di ba po dumarating yung time na minsan natitest tayo? And you feel hopeless. Alam niyo po, when you feel hopeless, nandun ka sa madilim na lugar ng buhay mo. You feel isolated. Parang feeling mo mag-isa ka. Tama po. No? Sa mga nakaranas na po ng hopelessness, kasi ang buhay ng tao, hindi po tayo problem-proof. Lahat po tayo nakakaranas ng problema every day. Minsan, iba-iba lang yung gravity, may mas malala, merong konti lang. No? Pero yung hopelessness po, ito po yung number 1 na way ng kalaban para ma-penetrate ka. Once na pinapasok mo yung hopelessness sa puso natin, sa puso mo, doon na po magsiseed yung enemy with many, many deceptions, with many, many lies. So, you will stay in the dark kapag po hopeless ka. Number 7 po, no Jesus. Naku, talagang given naman po, pag wala kang Jesus talaga, para mo na sinabing, huwag ka na mabuhay. No? Dahil po si Jesus po yung source ng light natin.
Lahat po ng kaliwanagan na meron po tayo sa mga isip natin, nanggagaling po yan kay Jesus. Amen po? Nag-a-agree po ba kayo? Itaas po yung mga kamay ko nag-a-agree. Amen. Ayan, ayan. Very good. May +1 na kayo ulit. Okay. Number 8 po is spiritual blindness. Alam niyo po, kapag po tayo nananahan sa dilim, no? Nagkakaroon po tayo ng spiritual blindness. Para bang kahit anong sabihin sa'yo na word galing kay Lord, hindi mo na tinatanggap. Lalo na po ang mga Kristiyano. Ang mga Christian po, pinakamahirap bigyan ng advice. No, bibigyan mo ng Bible verse, sasabihin din nila, I rebuke you. Ang hirap nilang paniwala, di ba po? Kasi parang baliktarin mo yung Bible, alam nila, kabisado nila. Pero sabi nga nila, tao ka lang. Tao ka lang, hindi mo lahat maiintindihan ang mga nangyayari sa buhay mo. So kung dumarating na doon sa part na nagdidilim ng buhay mo, definitely, magkakaroon ka na ng spiritual blindness. No? So imagine nyo, yung pong spiritual blindness, katulad din ito ng physical blindness. So imagine nyo, lahat tayo, pikit nyo po yung mata nyo. Sige po, come on. Pikit nyo po yung mata nyo. Ano po nakikita nyo? Wala, di po ba? Kapag po blind kay spiritually, ganun din. Wala ka rin makikita. Kahit anong word ni Lord, hindi pa papasukin ng puso because you are blinded. Okay po? So ito po yung mga reason or yung mga patotoo kung pag ikay nanahan sa kadiliman, ito yung mga mararanasan mo. Di po ba? Ngayon po, speaking of the physical blindness, sa Bible po meron tayong story. Mag-storytelling muna po tayo. Huwag niyo po akong tulugan, ha? Baka po matulog kayo. So, si Jesus po kasi may hinil pong 3 men. Ito po yung mga the blind of Jericho, the blind man of Bethsaida, and the blind man of Siloam. Umpisan po natin kay blind man of Jericho. Samahan niyo po ako magbasa sa Luke chapter 18, 35 to 43. Yan. As Jesus approached Jericho, a blind man was sitting by the roadside begging. When he heard the crowd going by, he asked what was happening. They told him, Jesus of Nazareth is passing by. He called out, Jesus, Son of David, have mercy on me. Those who led the way rebuked him and told him to be quiet. But he shouted all the more, Son of David, have mercy on me. Jesus stopped and ordered the man to be brought to him. When he came near, Jesus asked him, what do you want me to do for you? Lord, I want to see, he replied. Jesus said to him, receive your sight, your faith has healed you. Immediately he received his sight and followed Jesus, praising God. When all the people saw it, they also praised God. Amen. Ito pong bulag na ito'y galing po sa Jericho. Sabi niya po, Jesus, tinatawag niya po yung Lord, Lord, Jesus, maawa ka sa akin, sabi niya. Lumapit sa kanya si Jesus, sabi ni Jesus, anong gusto mong gawin ko sa'yo? Sabi niya, Lord, gusto ko pong makakita. Sabi niya, receive your sight, your faith has healed you. Ilang beses na po ba tayo pinagaling ng Lord? Sa lahat po ng mga nabulag. Minsan po, yung kabulagan, hindi lang po ito physical, no? So ilang beses po nyo hiningi ito kay Lord. At ibinigay po ba ng Lord sa inyo yung hinihingi ninyo? Nakatulad po dito sa ating blind man. Ang kailangan lang po, sabi niya, your faith. So kung may faith ka, meron kang healing. Tama po? Next story po natin. So mamaya po magtatakil pa tayo ng mas marami pang ano. The blind man of Bethsaida, sa Mark chapter 8, 22 to 26. Graded recitation po tayo. Basahin po natin. They came to Bethsaida, and some people brought a blind man and begged Jesus to touch him. He took the blind man by the hand and led him outside the village. When he had spit on the man's eyes and he put his hands on him, Jesus asked, do you see anything? He looked up and said, I see people. They look like trees walking. Once more, Jesus put his hand on man's eye. Then his eyes were open, his sight was restored, and he saw everything clearly. Jesus sent him home saying, don't even go there into the village. So yung pangalawang story naman po natin, bulag din siyempre. Pero ito po, si Lord, ginawa niya, nag-spit lang po siya sa kamay niya, tapos pinahid niya ganun. Tapos nakakita na po. Yung ano nyo, baka gawin nyo yan, ha? Baka mag-spit din kayo, ipunas nyo sa katabi nyo, ha? Pero ito yung story ni Jesus ito, nung nag-spit siya. Noong una, parang mga ano lang daw po, mga puno. Pero nung inulit ni Jesus yung procedure niya ng pagtatouch dun sa tao, nakakita na po siya ng clearly. Ayan. So another healing po ito galing kay Jesus. And the last story po, ito last na please lang, wag po kayo matulog.
The blind man of Siloam sa John chapter 9 verse 1 to 12. Basahin po natin. As he went along, he saw a man blind from birth. His disciple asked him, Rabbi, who sinned, this man or his parents, that he was born blind? Neither this man nor his parents sinned, said Jesus. But this happened so that the work of God might be displayed in him. As long as it is day, we must do the work of him who sent me. Night is coming when no one can work. While I am in the world, ano po sabi? I am the light of the world. After saying this, spit. Ayan, si Lord parang mahilig mag-spit, ano? Sabi niya, he spit on the ground, made a mud out of with saliva. Kaya wag po kagayahin ito, okay? Si Jesus lang po. Okay, and put it on the man's eye. Go, and he told him, wash in the pool of Siloam. Siloam means sent. So the man went and washed and came home seeing. His neighbor and those who had formerly seen him begging asked, isn't it this the same man who used to sit and beg? Some claimed that he was. Others said, no, he only looks like him. But he himself insisted, I am the man. How then you were eyes open, they asked. He replied, the man they called Jesus made some mud. Gumawa daw siya ng mud and put it on my eyes. He told me to go to Siloam and wash. So I went and washed, and then I could see. Where is this man? They asked him. I don't know, he said. So ito pong pangatlong kwento natin, church, bulag na siya from birth. Imagine niyo po yun. Kung tayo po kaya from birth, wala ka na nakikita, alam mo kayo i-define ano yung maganda. No? So ito sabi ng mga ng mga tao, sino ba ang nagkasala sa kanila para mabulag siya? Kasi noong unang panahon sa Bible, kapag po nagkasala yung mga magulang nila o yung mga ancestor nila, tapos napanganak kang may diferensya, may deformity, bingi, bulag, iniisip ng mga tao, baka nagkasala kasi yung mga kamag-anak ng mga yan o yung mga magulang niya kaya siya'y bulag. Ang sabi ni Lord, hindi. Sabi niya, nangyari sa kanya yan para maipamalas ang kabutihan ng Diyos sa buhay niya. Sabing gano'n. So, na-rebuke niya yung sinasabi ng mga tao na dahil may kasalanan, hindi nagkasala yung parents niya. Talagang naging ganyan siya upang maipamalas sa kanya ang kabutihan ng Panginoon. Sabi po niya, no? So, out of the saliva and mud, and mag-spit doon si Lord, nakakita na naman po itong ating third person. So, tatlo po, so, tayo po talaga sa buhay din po natin, nakakaranas din po tayo ng blindness. Minsan, akala mo lang nakikita mo, pero hindi mo naman talaga tinitignan. Okay? Or akala mo tinitignan mo, pero hindi mo naman talaga nakikita. Kapag nagkakaroon na po tayo ng maraming pagsubok sa buhay, minsan po nakakalimutan na natin yung mga ipinangako sa atin ng Diyos. Madalas po sa mga pinagdadaanan natin, ito po yung nagpapadilim sa ating buhay, sa ating nakikita. Oo, hindi ka talaga bulag by physical, pero nabubulagan ka doon sa kung anong purpose ng mga dumarating na problema. Kasi masyado ka nang napapagod. Kasi masyado ka nang nasusubukan. Kasi masyado nang masakit. Tama po? Ano po? And given po, mga tao lang tayo, talagang tayo po ay hindi po tayo problem-proof, sabi ko po ba. So now let's discuss. How do you find the light in your darkest day? How do you find the light, church? Number one, sabi po niya, seek the source of the light. That is, may +1 kayo ulit. That is Jesus. Sabi po sa ating text sa John chapter 12 verse 46, I have come into the world as light so that no one who believes in me should stay in darkness. Do you admit, church, na it's through Jesus that you see the light? Sino po yung magsasabi na Jesus is the light? Magsabi po ng amen. Because He is. Kung iisipin po natin, ang tagal na po nating Kristiyano, kahit na malalim na po yung paniniwala natin, minsan nagtataka ka, bakit may mga challenges pa rin? Bakit kaya hindi natatapos yung problema ko? Bakit baon pa rin ako sa utang? Lord, bakit di niyo ako tulungan? Di ba? Alam mo nandyan si Jesus, pero nararamdaman mo ba? Yun yung tanong. Alam mo lang siya. Kilala mo ba siya? So alam niyo po, church, hindi po madali ang magdilim ang buhay. Alam niyo po yan, di ba? Sa mga elders po natin, nabugbog na ng problema, masasabi niyo po yan, di ba?
Hindi po madali. Parang araw-araw yung ikinakayod mo just to survive the day. Tama po. Ako po gusto ko lang po i-share sa inyo yung personal kong testimony on kung paano po ako nakaalis dun sa dilim na yon, ano. Just this year lang po, sobrang dami na pong challenges ang dumating sa akin at sa family ko. Number one, nung pagpasok ng taon na to, parang nag-close yung mga doors sa akin. Pero dahil Kristiyano tayo, sasabihin natin, ay, papalitan naman ni Lord yan. Hindi po ba ganun yung ina-advise natin? Papalitan ni Lord yan kung anong nawala sa'yo. And so I believe. Naniwala ako, Lord, alam ko papalitan mo to. 2 months, 3 months, ganun pa rin. Sabi ko, Lord, hindi na to joke. Lord, ano na? So you started to question. I don't know, hindi ko alam na yun na pala sinisid ng kalaban sa akin. Sinisid niya na yung seed of doubt. Tapos hindi pa yon. After few months, earlier this March, I was diagnosed na meron akong health issue. Sabi ko, Lord, paano naman ako magkakaroon ng health issue? Kasi trabaho ko po, nagzuzumba po ako eh. So it's about fitness and health. Araw-araw na nga ako nagzuzumba, kembot ako ng kembot. Day and night, tapos magkakasakit ako. Di ba questionably po, you started to question why. Hindi po ba? Especially kung alam mong healthy ka, tapos biglang may ganito kang diagnosis. So sabi ko, hindi, sige, magiging healthy. Baka more kembot pa, more fun. Sabi ko, kaya lang, nagsara nga po yung mga doors. So naapektuhan din yung finances ko. Dati kasi very confident ako sa pera. Like ko sinabi, Lord, hindi ko problema yan. Biglang wala na akong pera ngayon. O, sino masayang walang pera dito, magsabi ng amen. Number 1 po na natin yan, pag wala tayong pera. Hindi lang po yung buhay natin magdidilim, minsan pati paningin mo para magdidilim na. Hindi ba? Do you agree, church? Na yung pera, number 1, no? Aminin natin, kapag wala tayong pera, talaga nakaka-apekto siya. No? So ito nangyari sa akin ito. And then, hindi lang po yun, siguro yung maximum tolerance na naranasan ko when my sister was diagnosed with cancer. Just this year. So sabi ko, Lord, gano'n parang, it's too much to bear. Sabi ko, okay lang akong walang pera. I'm okay without anything. But please, wag naman yung may kukunin ka. You know, sorry po, nagiging emotional ako kasi this is truth to life no? Pag talaga nakakaiyak yung kwento. So, my sister was diagnosed with cancer. So, sabi ko, Lord, siguro ito na yung maximum tolerance ko. I give up. Ayoko na. Kung Diyos ka, sige, magpaka-Diyos ka na lang. But I don't know if you're still gonna help me. Kasi parang pray ako ng pray. And I see my family suffer too. And I suffer too. Yung wala ka ng pera, may health issue ka, may cancer sa bahay niyo. And then every day, pumupunta kami ng hospital ng sister ko for radiation. Nakikita ko lahat ng pasyente. Minsan nakakabisado ko na yung pangalan nila. Kasi yung radiation, 30 days po yun eh. Tuloy-tuloy po yun, walang patid. So every day akong pumupunta ng hospital, seeing lahat ng may sakit. But that day, God said to me na napaka-grateful ko pa rin. Kasi alam niyo po, kapag nasa hospital po kayo nakaka-depress. Do you agree? Kasi po, halimbawa, kami kasi yung mga nasa cancer institution po kami, lahat ng mga nagda-dialysis, nakikita nyo, yung mga in and out na naka-wheelchair, naka-ano. So, sabi ko, Lord, kayo mag-sustain sa amin. Kasi parang, minsan ayoko na pumunta ng hospital, pero kailangan namin pumunta kasi kailangan ng sister ko. So, alam niyo po, sabi ko, napakapalad ko pa rin kasi hindi pa rin ako nakaratay. Like, kung nire-remind yung sister ko na kahit na may pinagdadaanan tayo ngayon, kaya may pinagdadaanan ka physically, hindi ka pa rin isa sa mga nakahiga doon na hindi na makatayo. Ano po? So, talagang, tas hindi pa po doon natapos, parang, dahil nga nag-seed ng doubt sa akin yung enemy, I felt like, alam niyo po yun, binigyan niya na ako ng maraming lies. Like, for example, na hindi ka na talaga makakabangon. Kupas ka na. Tapos na yung mga golden days mo. Tumatanda ka na. Tapos merong pang part na parang, kasi po parang dumating po, sobrang dilim na po na nakikita ko sa buhay ko, parang I don't see any future. Kayo po ba, naranasan niyo po ba yung alam niyo kung anong gusto niyo, alam niyo saan kayo papunta, alam niyo kung anong purpose niyo, pero nung dumating yung mga problema, parang hindi niyo na alam. Sino po yung makaka-relate sa akin na ganun? Yung parang hindi niyo na alam yung purpose niyo. Parang, Lord, bakit?
Hindi ko na alam kung ano gagawin ko. Parang ganun po ako, parang hindi ko na alam kung magiging trabaho ko pa ba to kasi pag nagkasakit ako, paano na. So parang sinasabi sa akin ng enemy na, wala na akong future. Hindi na ako sure. So lagi ako umiiyak. Yung po yung nag-impose sa akin ng malalim na lungkot. Na hindi ko nga po sure kung depression na yun or anxiety or nagmi-midlife crisis lang ako. So hindi ko na sure. So every day po before ako pumunta ng work while driving, alam nyo, umiiyak po ako sa sasakyan. Kasi parang unbearable na po yung pain, yung problems. Sabi ko, Lord, tao lang ako, hindi ko to kaya. So, nung mga time na umiiyak po ako kay Lord, umiiyak ako sa car, Lord, tama na. Stop na po, hindi ko na kaya. So, tapos nag-pray lang po ako na nag-pray. Sabi ko, Lord, Diyos ka, di ba? So, alam mo to, di ba? Sabi mo, kapag umiiyak yung mga anak mo, alam mo. Sabi mo, close ka sa mga broken-hearted. Broken-hearted po ako ngayon. So, Lord, please help me. Lord, tulungan niyo po ang pamilya ko, tulungan niyo po yung sister ko. And so one day, nag-church po ako with a heavy heart, as usual. Pero syempre, hindi alata kasi jolly-jolly tayo dito, di ba? Pero alam ko, kayo, may bit-bit din tayo. Pupunta ka dito, may bit-bit ka. At kaya ka pumupunta rito kasi gusto mo tulungan ka ni Lord. Hindi po ba? Ganun ang intention natin lagi. Lord, tulungan mo ako. Mag-church ako ngayon kasi I want to encounter you. I want to feel you. I want to know your heart. I know kung anong purpose na mga nangyayari sa buhay ko. And so ganun ang nag-motivate sa akin. Kasi nawalan na ako ng drive mabuhay. Ay, napaka-drama ko naman. Parang nawalan ako ng drive mabuhay ba? Yung parang ayoko na mag-work. Gusto ko na lang sa bahay mag-YouTube. Kasi parang I don't feel any purpose pa. And so, nag-attend po ako ng church. Si Mama Lu pa yung nagsisermon. Ewan ko po, parang nagdi-discuss si Mama Lu, pero sa head ko nagpipray ako. And then, para pong nag-whisper sa akin si Lord. Ang sabi niya, anak, kaya wala kang nakikitang future. Kasi yung future na kaya kong ibigay sa'yo, hindi kayang arukin ng isip mo. And then I start to cry. Kasi sabi ng Lord yun eh. Yung future na kaya kong ibigay sa'yo, hindi mo kayang imaginein. Hindi kayang isipin ng tao, yun yung future na pwede kong ibigay sa'yo. That's my power in your life. Just claim it. And so I started to cry, church. Sabi ko, Lord, thank you. Lord, may future pala ako. Bigla ako na-excite. Parang gusto ko na mabuhay ulit. Kasi sabi ni Lord, may future daw ako. Kasi lahat tayo gusto natin ng future, di po ba? Pag nagkasakit ka, feeling mo wala ka ng future, feeling mo mamamatay ka na. Agad-agad. Pero sabi ni Lord, Jeremiah 29:11, for I know the plans I have for you, the plans to prosper you, not to harm you, to give you hope and a future. Yung hope, yung po yung pinanghawakan ko. There's hope in Jesus. Sinabi rin po ng sister ko yun sa akin. There's hope in Jesus. Kaya po, every day, I thank the Lord. Kasi kahit po may pinagdadaanan kami, nire-restore niya po yung joy sa puso natin. Dumadaan ka ng pagsubok ngayon, pero bakit masaya ka pa rin? Lubog ka sa utang, pero bakit feeling mo tutulungan ka ni Lord? Because that's the power of God in your life. His purpose is to give what you need. Isa lang po ang kailangan natin gawin. Yung faith po natin sa Kanya. Amen po? Pwede po palakpakan natin ang Panginoon? Number 2 po is remember God's promises. Meron po tayong 4 na 4 ways to hold fast to God's promises. Number 1 po is never give up on God. Ayan, yung jowa mo, ginib up ka na. Ano? Lahat ginib up ka na. Mga friends mo. Pero sabi po ng Lord sa atin, never give up on God. Why? Sabi po sa Galatians chapter 6 verse 9, let us not become weary in doing good. For at the proper time, we will reap a harvest if we do not give up. Kasi po, tayo'y mananagumpay. Ang problema mo, ipinako na ni Jesus 2,000 years ago. Bakit umiiyak ka pa? Ano? May karamdaman ka ngayon. Bakit hindi mo sinusurrender sa Kanya? Kinuha niya na yan nung napako siya. Sabi niya, through my scourge, you are healed. Bakit hindi mo angkinin yung kagalingan na to, church? Sabi niya, never give up.
May pangarap ka ngayon, nahihirapan ka, okay lang, magpatuloy ka. God has purpose for everything. Minsan po, gagamitin po kasi ng kalaban yung pain natin to distract tayo. At alam niyo saan niya kayo kukunin? Dun sa pinapahalagahan ninyo. Siguro sa akin dahil mahalaga yung pera. Una niya pong kinuha sa akin. Totoo. Kasi God will strip you down. Kung ano mahalaga sa iyo, kukunin niya. Bakit? Kasi yun na lang minamagnify mo. If you keep on magnifying your problem, and yun yung matatanggap mo. Tama po? So sabi niya, stop magnifying things. Stop magnifying kung ano man yung mga ginagawa mo ngayon. Start magnifying me, my grace. Because my grace is sufficient, not money. Kailangan natin ng pera, pero number one, kailangan po natin ng Diyos. Tama po? Ayun, nag-agree po kayo, ha? Kasunduan niyo po sa Panginoon yan. Number two, keep moving forward, knowing God can be trusted. Alam niyo, church, ito po yung nawala sa akin. Nung po nagkaroon ako ng malaking problema, nawalan po ako ng tiwala sa Panginoon. Nawalan po ako ng kumpiyansa na yung kapangyarihan po ng Diyos sa buhay ko. Kasi naisip ko po lagi na, paano kaya susolusyonan to? Laging, paano ko? Sabi niya, paano natutunan ko po, church? Stop relying sa sarili mo and stop relying kay God. Tao ka lang Diyos siya. Alam niyo po, tao ka lang, limited ang kaya mong gawin. Pero ang Diyos, lahat ng imposible. Kaya lang imposible sa buhay mo ngayon, naku, ipag-pray niyo po sa Panginoon, definitely, if your heart is deserving, ipagkakalob niya po sa inyo. Amen po? Sabi niya po sa Proverbs chapter 3, verse 5 to 6, trust in the Lord with all your heart and lean not in your own understanding. In all your ways, submit to Him and He will make your path straight. Siya po yung perfecter ng ating daan. Kaya nga po kapag, alimbawa sa mga street, di ba may mga ilaw po yung mga street natin? Pagpatay ba yun, di ba parang takot na takot kang dumaan, ang dilim. Ayaw mong maglakad. Pero ang Lord po yung nagpapailaw nito nung daraanan natin. So lagi po tayo mag-trust sa Kanya. Great and big trust po sa ating Panginoon. Whatever po na problema niyo, alam ko po, some other people po na nag-attend ngayon, sobrang bigat po ng problema, na katulad na pinagdaanan ko. Pero now God is telling you, keep moving forward. Keep moving forward. Ang motion lang natin forward, wala nang turning back. Kung anong iniwan mo noon, wag mo nang balikan. Just keep moving forward and trust God. Amen po? Amen. Okay, number 3, believe that God always win. Sabi nga niya po, you are more than conqueror. Naniniwala ka ba na kaya kang i-bless ni Lord? Naniniwala ka bang kaya kanyang pagalingin sa mga karamdaman mo? Naniniwala ka bang kaya niya solusyonan yung matagal mo ng problema sa utang? O yan, dami nag-amen. Parang dami nating utang Naniniwala ka ba na kaya kang tanggalin ni Lord sa sitwasyon mo ngayon? And then own it. Ganun lang po kasimple. Kung naniniwala ka, ang trabaho lang po natin, sabi nga po ni Ate Marcia, nagsabi ito, maniwala ka lang. Isa puso mo, isa buhay mo. Sabi po sa Psalms chapter 60 verse 12, with God we will gain the victory and He will trample down our enemies. So kung mga enemies nyo, problema nyo, apakan nyo na yan. Victorious na po tayo because Jesus, ipinanalo niya 2,000 years ago. Tumindig ka na, church. It's about time. Angkinin mo yung victory na pinagkaloob sa'yo ni Lord. Amen. So kung ano man po yung worries natin, ang sabi niya, I will trample down all your enemies. Believe na nanalo na tayo. Inheritor kayo ng heaven, church, baka nakakalimutan nyo. Tagapagmana kayo ng langit, tagapagmana tayo ng langit. So kahit anumang problema natin, may solusyon. Dahil meron tayong napakalaking Diyos. Our God is greater than any problems and fear. Amen? Kaya kahit nagdadasal ka ngayon, feeling mo hindi inaano ni Lord, hindi pinakikinggan ni Lord. Sabi po nila, God's delay is never a God's denial. Pag po nag-pray tayo, tapos parang feeling nyo hindi nasasagot, wala na, hindi nyo na ipag-pray. Kasi naman, pag nagpipray kayo, tinutulugan nyo lang Lord, sana po. Ano sasabihin ni Lord? Tinulugan mo lang ako, anak. O sige, tulugan muna natin yung blessing. Sabi nga po nila, kapag po tayo nag-pray, may 3 sagot si God. Yes, no, and? Sabi niya, wait lang. Hindi naman niya sinabing hindi na. Malalaman niyo naman pag hindi na. Pero pag sinabi po ni Lord na, wait, anak,
Kasi baka mas malaki. Minsan po alam nyo, may nawawala sa buhay natin na mga bagay, material man yan or anything. Alam niyo po, kinukuha po ni Lord yan kasi may papalit siya para yung lalagyan mabakante. So kapag nabakante yung lalagyan, pwede niya na siya maglagay ng bago. Sino may gusto ng brand new blessing? Tayo po lahat, hindi po ba? So yung mga old blessing, tinatanggal niya na kasi papalitan niya ng bago. So wag na tayong umiyak-iyak kapag feeling nyo, ang daming nagko-close door. Kasi sabi, pararaanan ni Lord, kahit anong window pa yan, bubuksan niya para sa'yo. Ganun po niya tayo kamahal. Ganun po yung ginagawa niya sa atin up to this moment. Kaya ka nga nandito ngayon eh. Sa blessing niya saka sa grace. Amen po? Inaantok na po yata kayo. And lastly po, offer praise in the middle of your problem. The Lord is a refuge for the oppressed, a stronghold in times of trouble. Those who know your name, trust in you, for you, Lord, have never forsaken those who seek you. Alam niyo po, church, familiar po ba kayo sa kwento ni Jehoshaphat? Yung hari po ng Judah, yung great leader po. One day, gumising po si Haring Jehoshaphat. Sinabi ng messenger sa kanya, Haring Jehoshaphat, lulusubin po tayo ng mga Ammonites at Moabites. Sabing ganun ni Jehoshaphat, hala, anong gagawin natin? 1 against 2? Paano kaya mananalo? Sabi niya. So tumangi siya sa Panginoon, Lord, sabi niya, tulungan mo kami. Kasi paano namin may papanalo to kung wala ka sa tabi namin, sabi niya. So alam niyo po ang ginawa ni Lord sa mga taga-Juda. Nung papunta yung mga taga-Juda, nagmamarch sila, papunta po doon sa battlefield kung saan nila katatagpuin yung mga kalaban nila. Alam mo niyo po, ang talino ni Lord talaga eh. Pinaglaban niya yung dalawa. Yung Ammonites, saka yung mga Moab, pinaglaban niya. Ganun po katalino yung Lord. So walang natira. Pagdating ng mga kasi yung mga Juda, habang naglalakad sila, oh Lord, thank you. Inaangkin po namin yung victory. Ganun po sila eh. So pagdating po nila doon, wala na silang kalaban. Alam niyo po, sa story yon, nag-strike sa akin kasi before ka pa mag-go into that battle, before mo pa pagdaanan yung mga bagay na yan, ipinagkakaloob na ni Lord yung victory, ina-assure niya na. Sabi niya, mananagumpay ka na anak. Before ka pa lumusob doon, panalo ka na. Kailangan mo lang maniwala. Kasi without great faith, ang dilim po, wala pong solusyon ng mga ito. So sabi po nagpasalamat po ang mga taga-Juda kasi yung victory na pa sa kanila. It's just, alam niyo po anong ginawa lang? Nagpe-praise lang sila. Ginagawa niyo po ba ito? Yung nagpe-praise ka, Lord, thank you po, wala po akong pera. Lord, wala akong trabaho ngayon. Thank you, Lord. May ganun ba sa atin? Di ba ang hirap? Pero alam niyo po ako kapag may nangyari sa akin na katulad nito, sinasabi ko, Lord, thank you for sustaining me. Kasi ang hirap po na pinagdadaanan ko, pero yung joy binibigay niyo po sa heart ko. Yung comfort na susumpungan ko po. Nakakatulog po ako na mahimbing kahit na ang dami ko pong problema. Ngayon po, dumadaan pa rin po kami ng proseso sa sister ko kasi nagpapagaling pa rin po siya. Pero masaya po kami sa bahay. Hindi po kami masaya kasi may sakit, no? Masaya po kami. Ewan ko po, parang ganun po yung miracle ni Lord eh. No? Kasi binibigyan kanya ng assurance for your future. Amen po? Okay, lastly po, dito po ako magtatapos sa number 3, surrender fully to God. Basahin po natin yung text sa Job 11:13-20. Sabi po niya, surrender your heart to God. Turn to Him in prayer and give up your sins, even those you do in secret. Then you won't be ashamed. You will be confident and fearless. Your troubles will go away like water beneath a bridge. And your darkest day, sabi po, will be brighter than noon. You will rest safe and secure, filled with hope and emptied of worry. You will sleep without fear and greatly respected. But those who are evil will go blind and lose their way. Their only escape is death. And church, kailangan po natin mag-surrender po talaga. Alam niyo po, nung pinagdaanan ko po ito, church, ito pong mga problema na dumaan po sa akin. Alam niyo, ang ginawa po ni Lord, pinagod niya muna ako. Pinagod niya muna ako mag-isip. Pinagod niya muna ako masaktan. Kasi kapag hindi ka sumasaid, rock bottom, hindi ka magle-let go. Tama po. Kahit sa relationship, di ba? Ayaw ka na nga, pinipilit mo pa. Pero, ito po, si Lord sabi niya, isurrender mo sa akin, anak, kasi ako kaya ko, kasi ako Diyos ako, kaya ko. Let me just be your God. And so, I did. Hinayaan ko po si Lord na maging Diyos ng buhay ko. So, ano po yung mga bagay na kailangan nating surrender kay Lord?
Number 1 po yung mga grudges po natin. Problem. Second, yung po mga grudges natin, yung mga bitterness natin. Sin. Yan, number 1 po kasi yan, nagpapahiwalay sa atin sa Panginoon yung pong mga kasalanan. Even the things we do in secret. So number 1 po yan. No? And then fears. Cast your fears kay Lord. Kasi alam niyo po kay Lord wala pong fear eh. Kayang-kaya niya po lahat yan. And so many more pa. Okay? And so, kapag po tayo ay nasurrender na natin yung mga bagay na ito kay Lord, tanggapin po natin yung liwanag. At kapag nagliwanag po tayo, make sure po, mamapiya na, or sa Kapampangan ay sa Tagalog is umaapoy. Yung sobrang apoy, sobrang liwanag mo na abot hanggang Manila. Abot sa kapitbahay mo. Na mahahawaan sila dun sa liwanag na meron ka. Na pag nakita ka nila, parang nabibless sila sa buhay mo. Kasi nakikita nila yung great man of God in you. Amen po. Kaya sabi po ni Lord sa atin ito po ang sabi ni Lord sa atin. Sa Matthew chapter 5, verse 14 to 16. Sabay-sabay po natin basahin. You are town built on a hill cannot be hidden. Neither do people light a lamp and put it under a bowl. Instead, they put it on its stand, and it gives light to everyone in the house. In the same way, let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. Church, it's about time na magliwanag na po yung mga buhay natin. Hayaan niyo po na maka-apekto po yung liwanag na meron tayo sa mga nasasakupan natin, na pati yung mga buhay nila magliliwanag. Idamay po natin sila doon sa meron po tayo. Huwag po tayong matakot i-share si God sa kanila. Sabihin sa kanila kung ano yung naging testimony ninyo. Kung paano ka tinanggal ni Lord doon sa kadiliman. Kung paano ka niya tinulungan. Right now, church, can I request everybody to please close your eyes? Close your eyes and come to think. Isipin mo, church, ano ba yung mga bagay na nagpapadilim sa buhay mo ngayon? What are the things na kung bakit hanggang ngayon hindi ka makaalis-alis doon sa lugar na iyon? Nagpipray ka kay Lord, pero parang napaka-distant ng Lord sa atin. Na bakit hanggang ngayon nasasaktan ka pa rin? Na bakit hanggang ngayon you question, Lord, bakit ito nangyayari sa akin? Ano po ba yung mga problema ninyo na hindi nyo ma-let go pa? Come to think, ano po ba yung mga nagpapahirap sa inyo ngayon? Is it about your physical health? Is it about your disciples? Is it about your relationship sa bahay? At this moment, gusto ni Lord na lumapit ka sa Kanya. Sabihin mo sa Kanya kung anong kailangan mo. Because just like the blind man at Bethsaida, tinanong ni Lord, sabi niya, anong gusto mong gawin ko sa'yo? And right now, God is asking you, my child, what do you want me to do for you? Come on, church. Sabihin mo sa Kanya, ano ba yung mga gusto mong gawin sa'yo ng Panginoon? Ano yung mga prayers ng puso mo ngayon? Make it a prayer. Kung ano man yung communication mo ngayon sa Lord sa inyong dalawa ito. Come on, church, pray. Ipagdasal po natin, i-request po natin sa Kanya kung ano po yung mga gusto natin sa ating Panginoon. Because surely God will give you that prayer. Sabi po sa Mark 7:7, ask, and it will be given to you. Seek, and you shall find. Knock, and it will be open to you. Right na kumakatok po si Lord sa mga puso ninyo. Ang inihiling lang po ng Panginoon natin is i-open po natin yung mga puso natin sa Kanya. Tanggapin po natin siya at yung power and authority niya sa buhay natin. At kung gusto mong tanggapin si Lord sa umagang ito, na magbigay ng liwanag sa buhay mo, maaari ko po bang sumunod sa panalangin na to? Jesus, sa umaga pong ito, ako po'y lumalapit sa inyo. Inaamin po na kailangan ko ang liwanag na nanggagaling sa inyo. Inaamin ko po na ako'y makasalanan. Ako po'y humihingi ng kapatawaran sa aking pagkakasala. At lumalapit po ako sa inyo at tinatanggap kita bilang aking Diyos at sariling tagapagligtas.
mula sa araw na ito, sa maghari ka maghari ka sa aking buhay. sa akin. Come on, church, let's all stand po. So magandang umaga po sa ating lahat. So habang inihahanda po natin ang ating mga puso para magbigay ng ating mga ikapo at handog ng pagmamahal ngayong araw, naway maalala po natin na tayo po ay mga katiwala lamang ng mga biyayang ipinagkakaloob sa atin ng Diyos. So I want to share po yung Lucas 16:10. So pinapaalahanan po tayo ni Jesus na ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan sa malaking bagay. At ang mandaraya sa maliit na bagay ay mandaraya rin sa malaking bagay. So ipinapakita po dito ng talatang ito na ang kalahagahan ng pagiging tapat, nakatiwala sa lahat ng aspeto ng ating buhay ay kasama na ang pamamahala ng mga biyayang ipinagkakaloob sa atin ng Diyos. So sa ating pong ikapu at handog, ito po ay isang paraan ng pagpapahayag na ang lahat ng mayroon tayo ay galing sa Diyos. Ito ay isang gawain ng pagsamba, isang patunay ng ating pagtitiwala kay Kristo, at isang pangako na susuportahan natin ang kanyang gawain dito sa lupa. Habang tayo'y magbibigay ngayon, gawin natin ito ng may kagalakan sa ating mga puso. Alam natin na ang pagbibigay ay nakakatulong sa iba at nagpapalaganap ng kanyang kaharian. So tayo po ay tumayo at ating pong kunin ang ating mga ikapo at handog ng pagmamahal. So aming Ama na nasa langit, lumalapit kami sa inyo na may puso na puno ng puso ng pasasalamat. Kinikilala namin na Ikaw, Panginoon, ang siyang pinagmumulan ng lahat ng aming mga biyaya. Salamat po sa pagtitiwala ninyo sa amin, sa pamamahala ng iyong mga biyaya. Habang inaalay namin ang aming mga ikapu at mga handog ngayong araw, hinihiling namin, Panginoon, na kami po ay iyong pagpalain at gamitin mo ito para sa iyong kaluwalhatian. Tulungan mo kaming maging tapat na katiwala sa lahat ng aming ginagawa at naway ang aming pagbibigay ay magpapakita ng aming pagmamahal sa inyo at ang iyong pagtitiwala sa inyong mga binibigay sa amin. Patuloy mo po kaming gabayan sa lahat ng aming mga gawain at naway sa pamamagitan ng aming pagbibigay, maraming buhay ang mapagpala at magbago ng iyong pagmamahal. Sa pangalan ni Jesus, kami nananalangin. Amen.